Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taumbayan at ito ang usap-usapan sa mundo at trending sa social media. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko lang pasalamatan ang mga super thanks na natatanggap natin. Maraming salamat po at kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mo nang kalimutan mag-like, comment at subscribe para palagi kang updated sa mga susunod nating video. Laila de Lima, tinawag na desperada si Vice President Sara Duterte. Tinawag na desperate move ang ginagawa ng kampo ni BP Sara kaya lumapit at kumapit na ito sa Korte Suprema. Sinabi pa ni de Lima na akala niya matatapang ang Duterte ano daw ang nangyari na di sumipot sa preliminary investigation para sa impeachment complaint laban sa kanya. Dagdag pa ni Laila de Lima kung totoong matapang si BP Sara, humarap siya at sagutin ang mga akusasyon na binabato laban sa kanya. Giit pa ni Laila na hihirapan na di umano ang Fortune Law Office na ipagtanggol si Sara at nagiging nakakahiya na sa publiko. Agad naman nag-react ang number one defender ni Sara Duterte na si Eloy Bogres at muling binanatan itong si Laila de Lima. Walang preno at unstoppable ang mga banat ni Eloy Bogres na siguradong mapapatawa kayo dahil sa banat niya na may halong kakatawanan. Mga kababayan, ano ang masasabi niyo dito? At para sa karagdagang detalye, narito at panoorin natin ang full video. Respondent herself is disrespecting the proceedings before this committee. At the very least, she should have manifested formally that she will not be appearing before this committee, and rather than just issuing statements before the media. Because that letter submitted by her counsel, the Fortune Law Offices, is not yet very clear there. Are they appearing or not? Show respect. They cannot just assume that this is going to be a trial, because it's already clarified that it is not full-blown trial. This is not trial on the merits, but simply akin to preliminary investigation. With, of course, right to counsel, right to appear, right to assist the clients, and right to submit clarificatory questions to the Honorable Chair. So this is disrespect, another manifestation of her affront the constitutional process. I remember what the Honorable Chair cited earlier in her opening remarks. There's this quote from former Supreme Court Justice, I think it's Noel Tiham, not Antonio Tiham as stated earlier, about the fact that failure to appear, failure to participate in the impeachment proceedings, it's itself a betrayal of public trust, because this is a formal constitutional process that everyone is expected to respect, especially the parties like the respondent. So it is very unfortunate that we have this mindset again, this attitude on the part of the respondent, showing disrespect and affront to the constitutional process of impeachment. Basahin ko lang na naman ni Dilimang vlog. Junel mo naman ako. Junel kita Junel, bebe halika na dito, be. Hindi na kasi bumabasa sabi tay, be. Lawayan mo, be. Ay, hindi na dadala sa laway, be. Paan mo, de, be. Ano, be. Hindi na dadala bilat sila, lagyan mo cooking oil, be. Ang bilat sing iloy kang bastos, kang tigulang, kang gurang, kang kurinot. Kung meron sa pinakabastos, kaga nga kongresista, kag isa ka ex-abogada, kag nagano ka pa gani, nag-chief justice pa siya, or you were the undersecretary of Department of Justice, you were not taught, walang may nakapagsabi sa iyo, bilating iloy, those things that aren't honorable, you're not supposed to divulge in public. Matalino ka lang bilating iloy mo sa libro, pagdating naman sa pagka-streetwise ang ka, wala ka namang alam, nuknukan ka sa pagka-opina. Katulad ka mo sa mga bilating iloy pa English. Diyan lang kayo matalino. Marunong lang kayo mag-compose sa mga English words, pero pagdating sa mga philosophy na tinatawag kag sa mga teorya, ako, hindi ko yung mag-amin bilating iloy patsanay laway kunyari, bino. 47 years old na ko, tapos may kaidaran lang sang anak ko. Tapos kirida pa ko, patsanay pangit bilating iloy, hindi ko mag-amin ng ano. Ay, ala, wala kuya ah. Sino nagsabi?
Ha? Ako daw? Ay, wala ko yung pakiridaya. With this status quo that I have around my belt, I've been the Chief Justice of the Department of Justice of the Philippines, and I have a Juris Doctor, and not only that, I have a high caliber position in this field of debating people and trying to defend the law. I took an oath to defend the law and the Constitution of the Philippines. And what are you trying to tell me? Ay, hindi ako Hindi ako nagkaroon ng relasyon sa aking driver. Bodyguard na si Junel. No. Hindi nangyari yon. Nagkaroon siya sa akin ng infatuation. Siyempre, hindi naman natin ma-deny na kahit papano, kahit may edad tayo, meron naman tayong itsura. Meron naman tayong mapagmalaki. 6-footer naman ako, long-legged. Hindi naman ako babalo. Hindi naman masyado matanda. At sa edad ko na 47, hamis naman ang aking pagmumukha kasi gumagamit ako ng Oasis Beauty by Eloy Bugres. At hindi naman ako kamukha ni Mahal tsaka ni Mura. Hindi kami nagkaroon ng relasyon. Mr. Chair, nagkaroon siya ng infatuation sa akin. Sinabi niya na in love siya sa akin kasi syempre alam niyo naman mistisa ako. At ang nanay at tatay ko ay Spanish sardines, pero hindi ko siya pinatulan. I can't do that. I am a professional. At papatulo ko sa isang tsuper? No. Dapat ganon. Kung totoo ka nga matalino, put ka. Kasi ang tinatawag na if there is no evidence, it doesn't exist. Dapat nanindigan ka kasi nakakaya. Nakakaya sa isang bilatsing Iloy na ugod-ugod na ang matris yun ang lumalabas sa'yo ay hindi na sa Milky Way. Ang lumalabas sa'yo hindi na bilatsing Iloy duga sang kamunsil. Hindi na duga sang kalatsuchi na ang itsura yang nga daw lactacid. Ang lumalabas sa'yo bilatsing Iloy kapulbos. Ang lumalabas sa'yo alikabok dilima. So kahit ano pa na nga kuti-kuti bilatsing Iloy kag ginaganon kabilatsing Iloy ni Junel, hindi magbasa ang iyong Paano babasa bilatsing Iloy ang batchmate mo si Moses? Mabasa ang ang mga batches mo ang iyo di ang mga pero pa sa Ehipto. Ang mga batchmate mo ang iyo di ang 12 disciples pa of Jesus Christ. Ambisyosa ka. Nandoon ka noon kasama mo ang mga Hudiyo. Lumakad kang bilatsing Iloy mo galing sa Getsemane. Papunta ka doon kung saan ginlansang si Jesus Christ. Yun ang iyong batchmates. Nung mga kapanahunan bilatsing Iloy sang mga Hudiyo ni Histas Barabas Judas. Yun ang mga batchmate. Paano ba sabi ang matris mo dilima? Kahit ginaluglog pa na sa nga ginaluglog ni Junel, hindi gidya magbasa. Patuluan man nga patuluan bilatsing Iloy sang lana kag Carmen. Orasyonan man na bilatsing Iloy ni Junel sa bergungwarringgan zambamban darangga. Magbasa ang hindi talaga magbasa na kahit mag-orasyon pa sa Latin. Dilima. So dahil ikaw ay isang frustrated na plug na unano, na ang height mo rin ang bilatsing Iloy ka 3.72 cm. Kahit ano pa nga, Junel, aragay na ginapulikat ko, Junel, aragay, sandali lang, Junel, aragay, ang arthritis ko, aragay, Junel, apulikat ko, hiluta ko, anay, Junel, ayan, dyan sa buko-buko, aragay, hindi na, ano naman kasi, Junel, hindi naman kasi ako talaga, gid maka-channel, aragay, Junel. Pinupulitan ka ganing bilatsing Iloy mo ka bang ginapad ka? Ambisyosa ka nga magsabi ka kay Vice President na desperate move, ikaw ang desperada. If there is one person in this world that could be called and the epitome of fucking desperada, ikaw yon. Ang yun Junel, aragay, Junel, itot, aragay, sorry. Junel, aragay, balikawan ko. Aray. Pinupulikat ako. Junel, sandali, time first, Junel, aragay. Kunin mo muna ang aking salumpas. Yaya Lurieng. Ay, ka muna dito. Ang salumpas ko. Ilagay dito sa gilid ko, aragay. Mamaya na, time first. Huwag mo kaming inaano, Dilima. Kung merong isang tao na bastos at walang respeto sa kanyang sarili, ikaw yun. Kung may tao nga desperada sa ang bilatsing Iloy mo, ikaw yun. Desperada ka kumain, bilatsing Iloy ka sa
Sa kadami-dami nga pwede mo naman bilhin ang iyo di po doon nagapila sa Ermita Cagruas Boulevard. Ang putang kay Junel. Tapos hindi pa loyalty is the best policy. Sa'yo ginkanta ka pa. Kumanta mga Junel. Ano naman ang tawag sa'yo? Ni Secretary de Lima. Wala lang po, Junel. Hindi, yung alam mo na, tinatawag ka kapag may gusto sa'yo. Kapag naglalabing-labing kayo. Hambal man sang alipungoy. Junel! Mamatang sa mundo, de Lima. Hindi makakalimutan ng sambayanang Pilipino na ikaw ay isang burik. Mamatay ka lang sa kalibutan, bilatsing iloy mo, nakatatak na yan dito sa noo mo. Ako ay isang alpotology. Ako ay isang bilatsing iloy. Ganun ka. So do not even try to lecture us about criminal offenses. Do not try to lecture us about morality. Do not try to lecture us about respecting the law. Especially, do not use big words you don't understand such as desperation. Dahil, ang desperada bilatsing iloy na description ikaw. Ang mga babae nga katulad mo bilatsing iloy nga maya-maya, 70 years old ka na. Ang dapat nga ginagawa mo, lug nagapanahi ka na lang sa punda. Punda kag mantil sa lamisa mo. Wala kapag taang ka sa pagkababae mong bastos ng uhaw ka sa Tapos ito ang kanyang salita sa bilatsing iloy nga arthritison. Arthritison ka, huy arthritison ka na tapos maya-maya ginapulikat pa ang paa mo. Paano hindi pulikatin pa? Ang paa nga size ang bilatsing iloy do bottled water nga 500 ml. Tapos ang katawan sa putya tilitabis. Hindi ko yung pag-istoryahe baladay. Bilatsing iloy, alipungoy. Itong sabi niya, ako ngayon, kayo ni Untiveros, ang mga numero 1 ka mga plastic. Si Untiveros, uy, kunin mo yan sa pag-isip mo. Hindi ka mananalo, ba? Baka wala ganito, inakasang gawin mo nga partner nga si Llamas nga, sobra pa sa conjuring, bilating lido, the living dead. Daw si Linda Blair ang itsura sang sapat nga si Llamas, grabe cute si Llamas. Daw ginlukot sa balang akwan, daw ginlukot nga pulo. Wala ganito, kung sino piliun mo ka lips to lips Untiveros. Maniwala kami sa'yo nga kayang mong mahalin ang mga Pilipino pa butigon pa. I had the opportunity today to have a conversation, a little bit of conversation. Hello, masaya ako kasi nag-meet na kami online ni Attorney Guanzon, Romana Guanzon. She is in Dubai, in Davao, para sa birthday ni Tatay Digong. So she's running for senator, and guys, mga anak ko, solid kita ha. Kinanlan si VP Sara maging presidente. Ang vice president niya either si Marcolita o kung isa sa kanyang mga kapatid. Ang senate president dapat si Atty. Guanzon para may mabangbang kay Pinky. Kay Pinky Lacson nga susira man. Mga ekonomista, kano ang mga bilatsing iloy? Ekonomista saan? Hindi ka gani marunong mag-ekonomista ka sa mga log ka. Sa lahat ang bilatsing iloy mo, galit na galit ka kay Tatay Digong. Kasi nabisto ni Tatay Digong kung ano kakakakuta ka iskalawag. Patayuya ka kaya ikaw gumawa ng mga illegal dahil marami kang binubuhay. Ang kanyang pang-stylistic, she's barren and she became an old maid because she needed to send her nieces and nephews to school. Trying to put up a facade that she is, a hero of her family. Pagkamura, galing yung putaya. Lahat pa lang ng mga tarugo, ng mga kapitbahay, ng mga janitor, ng mga driver, security guard. Potso yun ang ginapagagaan sa bayad. Para lang sa kadesperada, si mong pangit ka dapat ang ginawa mo. Kung matalino ka, dilima, nagpa-plastic surgery, kaya di ganit nagpa-head transplant ka. Dapat nagpa-head transplant ka pot. Nagbilis ang lalaki pag kumati ang gaya. Mabirada sa mga papabirada sa mga lalaki, ganito kakabaratuhon. Mumurahin puta ka, so you have no right at all to try to undermine and to insult VP Sara. Hindi na sa naging kirida katulad mo. Pinalaki ng sasang matapang kagbilat sing iloy nga kamao ni Tatay Digong. Hindi na sa napot na katulag mo, hindi na sa yan nagpart-time lang sa kung kay sino-sino. Ikaw ka dahil sa kapangitan mong bilat sing iloy ka, kahit sino na lang dang may mga kalunggo nga mga hinahamal mo. Ha! Grabe na kadako sa baba mo, kaya palagi ka may handkerchief sa liig mo eh. Kasi yun ginalagay mo sa iyong yung nilalagay mo sa iyong chikinini.
So ito na naman ang insulto sang kaplog, ikaw ang dapat. Alam mo Dilima, ito naman sasabi ko, matapungulay na lang tabla intayin mo ko da sa 2028 uwi ko sa Pilipinas. Pag upo talaga ni Inday ni President Sara, ikaw gid ang number 1 ko nga bilat sing Iloy nga dumugon. Duwa ka bala. Kasi wala kang bout kay kay BP Sara, wala. Napakataas niyang babae tapos ikaw undin. Isa lang kakaplengkit sa akin bout tayong dalawa kasi ako 5'2" eh. 5'2" ko tapos ikaw 4'11", bilating Iloy mo strakon ta ka diyo. Isang taon hindi ka magigising magano ng bibig mo makatulad kay Percy. Pla insulto. You know the law very well. You know that what you're doing right now does not stand a chance. The rest of the world is laughing at us as Filipinos because we actually have lawyers who are making this f***ing show, cooking show. May mga lawyers pala mga Pilipino nga meron pala tayong pinasa sa bar exams ng mga EUD ka mga this is how embarrassing you are in front of the world. Okay, a group of lawyers. I'm very proud of Attorney Israelito Turion. He is my attorney and at the same time a good friend. At siya ay magpapatakbo din sana bilang isang senador. At kailangan ko rin ang inyong abogado ni Sanikwan ni defense lawyer ni siya ni VP Sara. Dapat ilagay nyo rin siya sa listahan nyo guys sa 2028. Pa-head transplant ko din makaplog. May arthritis ang bilatsing Iloy mo pati pa nilakjo ko ay dun gaamo ka na ako kasi pati ang jaw mo may arthritis. A group of lawyers filed a petition for certiorari and prohibition with prayer for a TRO or writ of dito magaling si attorney Israelito sa mga writ of preliminary injunction. Magaling niya na napapanalo niya talaga to, napapa-approve niya kasi siya to napa-approve ng preliminary injunction ni Elias TV. Kaya walang nakukuha ngayon ni piso ang bilat sing Iloy nga si Beverly Kaplog Alpotology. Ayan ito ang mga abogado na dapat nating pasalamatan. Isa dito si galit ni man? Attorney Jovi. Ito, ayan. Yan ang mga abogado magpapatakbo ng senador. Tatlo ni sila Ayan. Attorney Vic, Attorney Jovi, and Attorney Turion. Ayan. They filed this petition not as defense lawyers but as citizens of the Philippines. Wala ni bayad, libre ni. Hindi binayaran ang kanilang profesyon. Ito ay sa pagmamahal sa ating mga Pilipino because we cannot also go there and file for petition. So on our behalf, silang mga abogado nga mga matatapang ang nagpunta doon ka nag-file sa petition. Arthritison ang dila, arthritison ang ni Dilima. Ang bilat sing Iloy mo. Dilima hindi dapat pumayag ang korte na palagi na lang silang ginagawang takbuhan ni Sara. Bilat sing Iloy. Ano ang akala pa kay BP maratoner? Ano sa maraton takbuhan ti saan si BP Sara tatakbo ang bilat sing Iloy mo? Saan sa tatakbo bilat sing Iloy sa mga manugbot-bot? Saan sa tatakbo bilat sing Iloy sa mga witchcraft? Saan dapat tatakbo ang vice presidente natin? Dapat hindi rin every time. Dapat hindi rin kayo pinapayagan ang mga bilatsing Iloy nyo sa House of Representatives na tumakbo. Kada na lang giyo nila. Puro na lang impeachment. Gatakbo ka mo gani bilatsing Iloy nyo sa isa ka entity dyan sa Pilipinas para mapagbigyan ang inyong mga sigaw sa balintawak sang impeachment tapos bawal magdipinsa. Hindi pwede magdipinsa ang vice presidente na mas mataas ang katungkulan sa inyong lahat. Anong pinagsasabi mo? Arthritison gilagid, arthritison tilaok na hindi marunong pa sang nga si Junior kaya kayo hindi nagtagal kasi hindi marunong ka ang bibig mo hindi blender ay mo hindi washing machine sana nagpaturo turuan kita kung paano mo ganunin ang mga ng mga lalaki dapat ginaganon mo ganon ginagawa mo ping-pong balls hindi kayo marunong. Sabi sang pot may pa blood bath do bata gamay ning bilat sing Iloy. Ano ka ka hindi ka pa dinadatnan or hindi ka na dinadatnan? The way you talk, is this how Secretary of Justice behave? An ex-Secretary of Justice behaves? Is this how a supposed jurist Dr. Barpasser behaves?
Nasubrahan ka sang nasubrahan ka sang ni Junel. Ang imbes nga kapasok dito sa tilaok tapos nagapunta sa ating esophagus. Tapos mapunta sa intestine ang sayo ni Junel nagpunta sa utok mong ka. Ang bilat sing iloy mo kaya ngayon di ka na marunong mag-isip. Sobra ka pa ang kakakwan. Sobra ka pa bilat sing iloy sa mang dyan sa street. Sabi sang babalo na lumaki din sa kaing ng mga mangga. May pa-bloodbath pang sinasabi noon. Sa simpleng committee hearing lang ay takot na takot na bilatsing elay. Hindi natatakot sa iyo si Sarah. Ka. Kahit pa mabuksing kayo, mas malakas mo ng kamao kay Mayweather sa kay Pacquiao. Bakit matakot sa iyo si Sarah? Matapungulay ka? Masuntukan ka kay Bipe? Bilatsing iloy, kahit nga bilatsing iloy ka sa igit kag sa ingron, wala ka sang padaog. Takot na takot sa simpleng committee. Do you really call this simpleng committee? How? You in practice like you have the absolute power in the Philippines. You act like fucking Supreme Court. You subpoena people that you're not supposed to subpoena. You call on witnesses and you try to manipulate them and you try to threaten them. You are abusing the inch of a power that is given to you by our saligang batas. This is not about investigation of a certain crime. This is not about an investigation of a certain issue. What you want to happen is to subject her in front of the public for humiliation and embarrassment. Kaya gustong-gusto nyo sa mag-attend. Laway na laway kayo. Nagisahin ang aming Vice Presidente that was put in position by 32 million voters. Ita ang gastamang gawin ang alpot ka nga arthritis-an ng imo hindi marunong on. Hindi ka nakapag-asawang bilatsing iloy mo kasi wala naman may nanligaw sa'yo. Kahit ano ka katalino noon sa eskwelahan mo, wala may nanligaw sa'yo sapat. Dahil ang itsura mo, dubaligno ka nga salmonite. Sa simpleng committee lang, sabi sige be, sabihin ko si Bibi Sara, Bibi, hubadin mo ang iyong pagiging vice presidente. Paubarin ko rin tong ng tiyanak ang bilat ng iloy ng adilimas ang pagiging representative nga binutos ang wala gani 100,000 nga butante. Kapungulay ka mo baladay. Sabihin ko sa kanya, mabuksing anay ka mo. Muay Thai kayong dalawa o taekwondo. 1 minute lang, bilat sing iloy sa inside the ring. Boxing. Puta ka kung hindi ka matay siya ni Duterte. Whatever that happened to you, it was your doings. Not Tatay Digong. You were in jail because you were doing ang kasang kamalamalahan. May mga kirido kaya Lord, nagasupport kang bilat sing iloy mo sa bilibid sa mga nga sapat ka. You were taking certain percentage from people who were doing. This is what you did. Ano ang mga kwani Tatay Digong, ang mga spy kagawang niya, nga mga intelligence bilat sing iloy, ano sila, bulag pipet mo niya, nagawin mo sa surya. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. The reason why your name came up, because you were exactly that person that Tatay Digong has been thinking about. Rumor had it na ikaw ay isang protector sa mga dandrug. And Tatay Digong dig you up. He dug and dug and dug and dig and dig and dig. Tatay Digong is not somebody who just sat as a mayor for 1 year. He is not just someone from the street na tambay na mahal ng mga taga Davao kaya binuto sa hindi lang siya sang somebody na matapang. He has a juris doctor like you. Pinatino ta ang buong Davao. Pinatino bilatsing iloy ang lahat ng mga mga kidnappers na mga inchik sa Davao. Ikaw lang di malaman ang mga isprekitek now that the old man is sitting in ICC because of you and the rest of your fraternity. Lot influence ang bilatsing iloy mo. You are still not satisfied. Your dream is to eradicate all DNA of Rodrigo Duterte. Almost 100 million nga mga Pilipino ang nagapangimatay sang dipinsa kay Digong. You are not even a dot in his ocean. Ganon kakaliit bilatsing iloy mo ka ikumpara sa mga tao nagmamahal. Ang alin ang gaambisyon kayo nga tatlo si lugaw nga si Leni nga tinanong sa ilang islands meron ang Pilipinas, kung hindi ba naman sa, kaya ginasabi ko sa mga anak ko, ayaw yung kasi buto yung ekonomista gani si Leni sa papel, pero kung ano sa kailong ekonomista sa iya nga sa kanyang diploma, ganon din ka very economical ang kanyang utak. She does not produce
proper intelligence. Her brain does not produce ideas like we do. Ekonomista siya, yes. Sa kanyang diploma, but you cannot see it by the way she talks. Tinanong sa sang simple lang, how many islands do we have in the Philippines? 1,701 kano bilat sing iloy. Kahit si Pachi ngayon pamangkin ko nga sa Amerika, nakatanungin mo sa Philippine Island, alam nga 7,000 plus. Sino ang, ano to mga question gani man? Sandali lang. Ang question kay Lini noon, sino ang pangulong naka-imprinta sa 50? Hindi niya alam. Pas ang sagot ng ekonomista. Ano po ba ang tawag sa pera o currency ng Saudi Arabia? Rupiya ba? Hinimo ya India ang Saudi. Anuhin mo ang mga pinag-aralan ng mga tao bilat si Iloy kung wala man sila sa mga common sense. Mga simple ng mga arithmetic, hindi marunong magsagot. Ano ang meaning ng NGO, Non-Government Association? Okay? Maraming salamat sa inyong walang sawang panunood. Kung meron kayong komento at suggestion, mag-comment lang kayo sa comment section. At para sa mas marami pang video na katulad nito, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel na ito. As always, maraming salamat sa inyo and goodbye.